Nanawagan naman po ng maingat na pagtalakay ang isang lider ng Kamara kaugnay ng isyung flood control. Ito'y matapos sa mga alegasyong lumutang sa isang pagdinig ng Senado. Gate niya, dapat nakabatay sa ebidensya at due process sa mga pagdinig at hindi mauwi sa tinawag niyang trial by headline. Si Sai Chua, una sa balita. Nagbabala si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua laban sa umano'y trial by headline sa gitna ng mga issue kaugnay ng mga flood control project. Ayon kay Chua, dapat manatiling nakatuon ang mga pagdinig sa ebidensya, dokumento at sinumpaang testimonya at hindi sa paulit-ulit na alegasyong wala namang sapat na batayan. Higit pa niya, hindi lumalakas ang isang paratang dahil lamang sa paulit-ulit itong binabanggit. Idiniindi ni Chua na dapat pantayang pamantayan sa lahat, kabilang ang mga alegasyong iniugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez na ayon sa kanya ay patuloy na humaharap sa pagsusuri at naninindigang dapat ibatay sa ebidensya ang anumang akusasyon. Sinangayunan din ni Chua ang pahayag ng abogado at tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Adi Fajardo na nagsabing ang mga aligasyon na ipinalabas sa Senado ay logically impossible. Tinukoy ni Fajardo ang naging pahayag ng kontraktor na si Pacifico Curly Discaya sa Senado under oath na nagsabi na hindi pa siya kailanman nakapasok sa South Forbes Park, taliwas naman sa mga naging testimonya ng dalawang testigo na gumamit ng alias na Joy at Mary. Ayon kay Fajardo, kung hindi pa raw nakapasok si Discaya sa eksklusibong subdivision, imposibleng naganap ang mga sinasabi umanong utos o pag-uusap. Nagpasalamat din si Chua sa naging pahayag ng Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Ping Lacson matapos itong aminin na hindi sapat ang ebidensya upang magpataw ng pananagutan at idiin si Romualdez sa issue ng flood control, lalo't mariing itinanggi ni Discaya ang mga paratang sa ilalim ng panunumpa. Batay kasi sa naging pagdinig ng Senado, walang deed of sale, kontrata o record ang nakapangalan kay Romualdez ang ipinakita sa komite. Dagdag pa ni Chua, kung may ebidensya, dapat itong iharap at suriin sa tamang proseso, ngunit kung wala naman, dapat itigil ang pagbanggit ng mga pangalan sa mga pampublikong forum. Tiniyak naman ito na magpapatuloy ang Kamara sa tungkulin nitong bantayan at panagutin ang sinuman batay sa ebidensya at due process. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, alauna sa balita, Congress TV.